What's up mga kawapo? Good evening, good afternoon, good morning sa mga viewers natin dyan. I'm with AC Lopez. Hello. Yeah, nandito kami para magkwentuhan. And then nga pala, chill. Chill lang kami, di ba? Siyempre, usapan ng mga pastry, baking, and then cooking. Yan, yung mga mahilig dyan mag-bake sa mga pastry, ito yung time, di ba? General cooking. General diba? cooking, yan. General And then culinary. also pala, tama. And then mayroon din palang page si AC. So follow nyo na lang. I-post ko na lang dito. And then para sa mga mahilig talaga dyan mag-baking, may mga tips siya, mga binibigay. Alam mo yung mga proper ways. Lalo na sa mga grams, nakikita ko sa mga post niya talagang may mga grams yan. So, importante yon. Hindi lang kailangan mga pachamba. Mahirap kasi minsan pag nag-bake, nawawala yung consistency, di ba? Consistency is always the important thing there, di ba? Pag either bake, especially baking. Ang problema sa baking, hindi mo malalaman magkakamali ka sa huli na pagtapos na yung product mo. Tama. Right? So, pag tinaste mo na, so may something na kulang. Pero pag nagluluto ka, doon pwede mo pang timplahin yung salt tapos yung pepper pag on the way. Pag sa baking wala talaga eh. Oo, pag naluto na wala nang adjustment Pag yan. nasobra ng baking soda, baking powder. Yan na yan. Usbong yung makikita mo, ba't ganito? So, okay, umpisa natin. Kailan ka dumating dito sa Canada? Dumating ako dito exactly September 3rd, 2008. 2008. Oh, 2008. So, Bata pa ako. Bata ka pa. Oh, still young. Still young. Still young, Talagang okay. Na-miss mo talaga yung Pilipinas noon for the full year. For the full year. It's a struggle. Adjustment. How about friends? You know, syempre, pagdating mo, bata ka pa dito, and then, syempre, yung mga friends mo, nahihiya ba? Nahihiya ka? Sa pakikitungo sa mga ibang, especially ibang lahi with and other Filipinos. Yeah. Easygoing lang din naman eh. Pero the fact na you have to adapt the system ng ibang school, ibang, teaching qualities, and then yung mga, going around places. Okay. Taking the transit. Oo. Iba talaga eh. Hindi kagaya sa Pilipinas na pag may jeep. Para ka lang. Ganun. So you have to be either on time and work your schedule ahead of time. Right? Tama. Kasi mayroon po dito mga time, yung mga buses. Pag naiwan ka, mag-aantay ka naman another 15 minutes. Depende pa yun. Depende pa. Minsan, may mga time na, lalo pag weekend, 30 minutes or isang oras yung mga antayin. Yeah. Kasi nangyari na yan din sa akin na napunta ako sa bagong community. Tapos, yung bus pala doon, weekdays lang. Pag walang weekend. Yeah. Aba, nangyari sa akin, naglakad ako ng pagkalayo-layo. Tapos minsan, maaktuhan pa, nagsusnow, tapos -30. Ah. And then, nag-aantay ka doon for almost an hour. Tapos wala pa lang bus. Walang bus. You were like, Delikado. Parang ang mangyayari dyan, froze to death ka dyan. Yeah, talagang lakas ng loob. Okay, so pagdating nyo dito sa Canada, dito na kayo sa Edmonton? Vancouver kami base. Vancouver base, so... Kasi doon yung pinaka-comfortable na spot na napili ng papa ko kasi doon yung may relative siya. At least kahit papano, may matutulugan kami for maybe half a year just to find yung pagrerentahan ng bahay, right? And settle down for quite a bit. Okay, a bit. Okay. So lumipat kayo dito after a few years? After 4.5 years, lumipat kami dito sa Edmonton. Sa Edmonton. Okay. Okay, so kasama na rin mga kapatid mo? Yeah, lahat kami. Lahat kayo. Okay, so let's talk about kung sa culinary, di ba? Siyempre, sa pastry nagtatrabaho si AC. Alam niyo yan, ang Nate talaga, may pangalan talaga siya pagdating sa culinary. So recently, may nabalitaan ako, actually binalita siya sa TV na nag-champion yung mga representative from Nate. Tama. So hindi ko alam kung anong mga category yun, but the thing is may gold medal, may silver medal. So which is talagang ganyan nga. Pero sabihin ko naman nagkumuha rin ako ng course sa Nate. So I'm proud to be from Nate din. Anong course mo, kuya? Nagkumuha ako ng business Business writing. Business writing. Business writing. Tapos may mga nag-attend din ako ng
seminars, Yeah. related din sa trabaho, yung mga communication, kasi importante rin. Hindi rin ako lumaki dito, so kailangan ko yon. Yes. Kailangan talaga yun. So, wag tayong mahihiya. So, mga Pilipino dyan na, ay, ayaw ko mag-ano kasi nahihiya ako mag-English. No. Yeah. Kailangan lumabas kayo. Hindi yung puro mga Pilipino lang yung mga kausap nyo. Kailangan mo maging... Get out of your comfort zone. Tama, tama yan. Kasi doon ka doon napapractice yung ano ko, yung communication ko. Although nahihiya ako, but the thing is kailangan natin. Self-confidence. Nandito tayo sa Canada, kailangan yung communication natin. Hindi naman napaka-basic, kailangan din natin kahit papaano yung intermediate, di ba? Okay na yon. Okay, may pag-asa pa, don't worry. Actually, advantage sa mga Filipinos, kahit sa ibang lahi, may base na tayo na growing up, you know how to speak English kahit papano. Tama. Yung ibang lahi nga like, mas malakas yung loob nila kahit isang word lang, 2 words, 3 words lang yung alam nila, but andito sila. How much more na at least graduate ka ng high school di sa ba? Pilipinas. Sa Pilipinas, oo. And may maswerte ka kung may degree ka pa. Right? Like, ano pa yung laban ng ibang lahi doon sa integrity mo, right? Tama. But, May maraming mga high school graduate na naging successful. Hindi naman ba yan yung nag-graduate ka dito, magiging successful ka. Minsan diskarte, lakas din ng loob. Yun. So yung communication napaka-importante. Yun sa trabaho, pag sinasabi, anong napaka-importante sa trabaho natin, communication. Kasi doon nag-uumpisa ang lahat eh. Everyone starts somewhere. Somewhere, yeah. Okay, so 2000, anong year ka nag-graduate sa Nate? Nate, nag-graduate ako ng late 2018. 2018. 2018. Okay. Yes, but previously on that, meat cutting muna ako kasi yung lang kasi ako hindi qualified or hindi up par yung grades ko for culinary kasi ang dami nag-a-apply. Okay. Yes. So may mga challenges din pala. Pag oras pa na makagraduate ka, hindi naman ibig sabihin. Yes. Akala mo madali makapasok sa culinary, pero hindi. Like very competitive. Pag hindi competitive yung grades mo, you have to step back and pasukin mo muna yung ibang sides nung yung affiliated na course sa culinary. Okay. So yung pinakamalapit kong course na kinuha is meat cutting. Meat cutting. Kasi una, mura lang siya sa tuition, and pangalawa, 4 weeks lang. Okay. So, madali lang pala. So, pagdating naman sa OJT, ewan ko ang tawag, OJT? Practicum. Practicum, di ba? Yeah. Practicum sa Pilipinas kasi OJT parati ang sinasabi. So, dito, practicum, ilang hours ang i-complete mo bago ka makagraduate? Actually, I'm not sure. Nung nag-practicum ako sa meat cutting, I think 2 weeks na practicum. 2 weeks. Hindi Straight lang ako yun. sure. Oo. Or bank hours. Like, it doesn't have to like straight na every day nandun ka. But okay. as long as like matapos mo yung a certain hours na yun, Okay ka na, makakapasa okay ka na. makapasa ka na. So, yung grades nun, ang magbibigay pa rin yung chef? Yes. May part? Kasi may criteria yun na sinusunod. Dito yung maganda dito sa Canada. Lahat ng mga ginagawa mong projects, evaluation, may criteria yun. So, minsan kung patamad-tamad ka, as long as like basahin mo yung criteria dun sa sa program mo, pag ginawa mo lang yung minimum nun, okay ka na eh. Okay. Totoo ba yung sinasabi nila na pag nagustuhan ka ng chef, i-absorb ka nila kaagad? In Kahit, what way? alam mo, nasa practicum ka pa lang, gusto nila yung trabaho mo. Yes, especially pag practicum na. Oo. Kasi nag-work ka na sa industry. Oo, tama. Kasi makikita nila yung uy, okay to Hindi na yun instructor mo lang eh. Oo. Yun is actual na... Sa business na. Yes, like Business side na. industry na yun nag-work. Kahit wala kang bayad, as long as nakikita nila ang potential mo and yung willingness, yung quality of and work. if coachable ka ba, then pwede ka nilang bigyan ng trabaho. So, yun yung good side nun. Good side nun. Oo. Kasi tapos may alam mo, syempre, nanonood din ng mga Korean novela or whatever. yung mga pastry, sabi natin mga chef.
talagang minsan naninigo, nagagalit sila. Alam mo yung gano'n na, alam mo yung syempre... That's the old-fashioned way ng Old-fashioned way pagiging Kasi syempre, yan when it comes to kitchen or sa loob ng kitchen, sense of urgency yan eh. Kahit Oo. sang magpunta kang industry, kahit retail man yan, Tim Hortons or Okay. may sense of urgency yan, may hinahabol na time schedule, right? So yung mga old-fashioned na mga chef, kailangan nilang sumigaw, pagalitan ka, or Talagang magdadabog pa, no? magdadabog pa yan kasi may hinahabol kayong timing. Ngayon, sa time frame ngayon, hindi na ganun ka harsh yung treatment sa kitchen kasi nagiging modern na tayo. Modern na, tama. Nagkakaroon na rin ng changes naman, di ba? So pag ano nga yung company mo ngayon? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa Edmonton Convention Center. Edmonton Convention Center. So yung Edmonton Convention Center po, dito rin po siya sa Edmonton, sa downtown area po siya. Doon po ginaganap yung mga concert. May mga concert kasi nakapunta na rin naman ako diyan na few times na, siguro 2-3 times or more. Nag-attend ako ng job fair. Nag-attend ako diyan ng job fair. Mostly mga job fair nandiyan. May job fair coming in sa convention center. I can't remember which day. Okay, but they always have a job fair and then concert. Tapos natatandaan ko pa pumunta pa ako diyan during parang yung beer festival, yung mga alcohol, wine fest yun. Ang sarap pumunta diyan kasi libre yung alak. Actually binibili mo din yung entrance, so yung ticket, yun na yun. Pero bahala ka na. Ikot ka lang ng ikot. Oo. Wine Fest is always like the best part. Okay, tama. Tapos nga pala yung sa Popeyes, shout out sa mga dati kong katrabaho sa Popeyes. Diyan kami nag Christmas party rin dati. Yeah. Oo, diyan kami nag Christmas party. Talagang yung sa first yata yon, yung malaki doon na hall. Holdy, oo, doon kami. Talagang hindi ko rin makakalimutan yon, kaya naging part din ako ng Popeyes. Okay tayo dyan. So, let's say, so ngayon, nakailang years ka na dyan sa convention center? Lumagpas na 5 years eh. Wow. 5 years? Tagal-tagal na rin 5 years ako last October 2023. Okay, so kung dyan sa 5 years na yan, wala ka bang naging part-time? Or mayroon ka rin sides na, o nag-full-time ka lang talaga doon? After ako nag-graduate ng meat cutting, nag-try din akong mag-work sa meat shop. Okay. Meat shop is a really good asset. Okay. And for a whole 1 year and a half na doon, like madami kang matutunan, like cuts ng meat. Okay. Paano yung mga parts na, alam mo yung pag tenderloin, yung mga ganon, alam mo yung mga good part, malalaman mo eh. Oo. Tapos yung mga sales, syempre, sales sa mga meats, doon ka, Tama, mahal pa naman ng meat ngayon. Una ka makakaalam eh, bago pa mag-sale yung, yung grocery, di ba? Okay, tama. Advantage din yan. Magandang advantage yan. Yung cons naman, sa pag-work sa meat shop, malamig. Constant na malamig. So, kasi pag winter, mas malamig. Ay, doble, parang magiging times 2. Oo. Kasi nandun ka lahat, mag-grind ka ng mga beef, kakatay ka ng mga section ng like primal cuts. Okay. Right? Or pag malapit yung Thanksgiving, frozen na mga turkey, 20 kg na turkey, kailangan mo i-price isa-isa. Ano yung season na pinaka-busy sa sa meat shop? I would say summer. Summertime. Okay. Kasi yun yung mga time na barbecue season. Tama. Yeah. Okay. So yun alam mo iniisip ko, Christmas. Okay lang. Okay lang din yung Christmas. Kaso feeling ko mas mahal yung meat sa Christmas eh. Okay. Okay. Pag summer kasi madaming deals eh. Tama. Pag barbecue season. Kahit saan ka makakita ka ng barbecue. Saan pumunta, may birthday deal. Right? Tama, burgers. Sausages. Yun. Tapos pag sa rin, sa pastry rin, ano yung pinaka-busy season? Well, depende kung saan ka nag-work ha. Pag sa convention, pinaka-busy namin is either graduation season or Christmas. Christmas season. Christmas. Graduation is, ano yan, May?
April, May. April, May. Yeah. Oo. Ang dami nga dyan. Traffic kaya dyan pag nag-graduation. Grabing traffic. Oo. Kasi ano yan eh, minsan 2 graduation, 3 graduation. Yeah, habulin niyo yun. Oo, habulin namin yun. Okay. So yun na ba masasabi mo, yun na yung pinaka-challenging part? O pinaka-challenge pag... Hindi pa yun. Hindi pa yun? Hindi pa yun. Kalahati pa lang yun ng venue eh. Oh, wow. So ano yung pinaka-challenging pag sa pastry kung saan ka man naka-assign? Uh, sa industry namin, sa banquet, siguro yung pinaka-challenging namin talaga is yung malaking events eh. Parang concert. Hindi, concert kasi ano lang eh, like, wala ka naman talagang sinuserve na pagkain doon eh. Ay, sa bagay, oo. Right? Kasi Tama. andun lang naman sila. Yung mga example ng mga malalaking event, kung like yung ang tawag yun sa football, yung Grey Cup, yung nangyari last 3 years ago. Grey Cup. Basta yung Grey Cup. Oo, tama. Oo, yung ko venue yun. namin is 6,000 people sa isang day. Wow. Taas baba, whole Imagine D, mo yun. whole ABC, pati yung salon. Ala. So, yung mga pastry namin, pati freezer namin punong-puno. That was like the busiest time or isa-isang araw. So, kailangan yung kumuha from outsource. Ano ba? Hindi may mag-outsource. Hindi na. Gagawin namin yung mga dessert like 2 weeks before, prior. Wow. Tapos i-freeze na lang namin and then we build the day, like During on the day the ng day, event. oo. Yes. But the thing is talagang paspasan na yung trabaho Kaya nyo. isipin mo, hindi lang pastry yun. Kasama pa yung mga hot kitchen and yung Oo. cold kitchen na side. Okay. Right? So, yung freezer agawan talaga or yung cooler agawan talaga ng space. So, Nice. Grabe, talagang oo. Siguro ang ano nyo dyan, pahingan nyo na lang talaga washroom. Oh, yeah, talagang solid overtime talaga. And kung hindi yung mga malalaking events, Christmas talaga. Kasi mga Christmas party ng ibang malalaking company, banks, Wow. you name it. Like, andun silang lahat. Like, yeah. Sa mga business, lalo na mga, kasi meron sa amin na, sa part ng business din namin, yung sa housekeeping, kasama kami sa BOMA. Yeah. Yun yung BOMA na yon, may mga monthly luncheon, Yes. ganon, or Yeah. yearly luncheon, tas awarding. Yeah. So yun dun, busy. Nakikita ko dun talaga yung sa banquet na yan, andyan, yung serving, ganyan, busy sila sa pag-prepare ng food. So yun yung ano ko sa pagiging busy sa pagdating sa kitchen. Okay, that's cool. Lahat So, talaga ng hard work doon nasa likod eh. Nasa likod, oo. Hindi, nakikita lang nila yung lalabas yung pagkain doon. oh, wow. Pero sa likod ng hindi alam, doors nun, may war na nangyayari, di ba? Kitchen war. Oo, may yung mas kitchen war. masaklap pa doon minsan pag nalaglag yung kasi minsan 15 plates eh. 15, 12 plates Oh, dinadala tama. ng servers. Oo, right? ang laki. Yeah. Oh, Tapos, that's terrible. syempre hindi mo din ma-avoid yung mga circumstance na malalaglag talaga nila yon yung mga plates na accident yun. happens. Oo. Accident happens. Yeah. Okay. So ngayon nasa 5 years ka na ng syempre sa sa pastry mo. Do you have a plan in the near future? In the future, sabihin natin na to have your own business. Yeah. Sana on the right time and right budget, syempre Tama. gusto mo din mag-open up ng sarili mong business, right? Kasi yun naman ang gusto ng lahat, magkaroon ng sariling business. Kahit maliit lang. Kahit maliit lang lahat naman, kahit maliit ay importante, makapag-umpisa. Ang pinakamahirap daw, yung pag-uumpisa. Kasi syempre may plano ka ng plano. Minsan, paano kaya umpisahan yun? Di ba? So, syempre, usipin ng budget, di ba? Support ng mga kaibigan, Kaya support ng pamilya. Thankful din ako sa culinary kasi pati yung business side, may kino-cover din sila kahit paano. Like, okay. o paano mo ilalagay yung restaurant mo, anong demographics ng restaurant mo. Ano yung mga taong tumitira doon? Mga bata ba? May pamilya, mga matatanda, right? Malapit ba sa school? So like ibabagay mo yung pagkain na ibebenta mo
kung ano yung mga iba't ibang klaseng taong nakatira doon or mga majority. Tama, right? oo. That's why yung mga industry or yung mga restaurants, majority of them fail kasi kesya gusto lang nila Magtayo ng ng oo. restaurant but they don't know their customers. Oo. Ang tawag yata dyan, mapping eh. Oo, ganyan. I-check mo yung community, ano bang mga nandoon. Demographic. Tapos mga nandoon, mga middle age. Ano bang gusto ng mga middle age? Diba? Oo, di ba? Sabi na, mga nandoon naman, sabi natin, mostly mga seniors. Siyempre, ibebenta mo yung mga sugar-free. Yung mga ganon. Huwag na masyadong Or matatawag. magtatayo ka ng restaurant dun sa Filipino community pero ibebenta mo mga charcuterie. Oo. Malaking ano yun, fail. So, yun ang ano dyan eh. So, yung mga nandito sa Canada and then yung mga, sabi natin sa Pilipinas, yung mga gusto mag-aral ng culinary, ano yung mga pwede mong maipayo sa kanila? Siyempre, from the, experience na lang, di ba? Pag gusto niyo kumita ng malaking pera, hindi para sa inyo to. Yun lang yung masasabi ko. Yes, inaano din yan, pinipinpoint din yan. Pag nag-culinary ka, sasabihin yan sa'yo ng instructor nyo. Guys, kung gusto nyo kumita ng pera, hindi para sa inyo to. Kasi yung investment mo talaga dito, passion. 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 Oh, I see. Oh, ngayon ko lang inalaman, ha? Yeah. Oh! Ano ba yung sahod ng... Well, kung pag executive ka, ano ka na, Tama. may annual salary ka. Mhm. Pero pag mas mababa ka doon, it's either you live with minimum wage or slightly higher, di ba? Oh, okay. So, talaga hard work talaga. More on passion. Yung pag nag-culinary ka, more on passion. Yes. Oh, I see. Hilig mo. Pag hilig mo, you have to commit to it. And then, pag gusto mo talaga to, you have to work hard a few more years Okay. ahead of yourself. And kailangan mo i-plan kung paano mo gusto mong patakbuhin yung career mo. Wow. Kasi pag nagtamad-tamad ka, wala mangyari sa'yo eh. Nasa Okay. bottom ka lang eh. Nasa bottom ka lang. Wow. So, yung mga gusto mag-culinary dyan. Pero I still encourage people to Oo. go for culinary pag gusto talaga nila yung passion na food. Or Food, okay. you can use it pag nagta-travel ka din. Like, alam mo kung ano yung cuisine Na gusto sa mo. ibang bansa. I see. How they work differently. Kasi iba-ibang lahi, ibang bansa. 'Di ba? May sari-sariling version. Oo, tama. Pagdating sa spaghetti, iba yung spaghetti ng Canadian. Oo, iba yung Pag pumunta spaghetti ng ng Italian, Filipino, iba sa Pilipino, matamis. Sa Pilipinas nga, iba-ibang version ng putahe, right? Oo. Adobo, may version ng adobo ng May asukal. Maynila. Oo. Tapos may sarili ding adobo yung Iloilo, Oo, right? So, Bicol mayroon din. Adobo, yung tuyo na adobo na. Kaya minsan pag pupunta ako ng Maynila or how they pagluluto nila ng adobo tapos may toyo or ano. Oh, okay. So, iba may Oo nga pala, adobo ano dito, natin, no? kailan huling nagbakasyon sa Pilipinas? Kailan ba yun? 2016? 2016? Yeah. Oh, just a while, ha? Tagal-tagal na rin. So, Yeah. sabi mo, syempre, dito ka, half of your life dito na, di ba? So, pag bakasyon mo, malaking pagbabago? Ano ba yung nangyari na nanibago ka ba sa mga nandun? Dami na ng pagbabago. Especially sa province ko talaga sa Iloilo. right? Iloilo. Pero marunong ka pa mag-Iloilo? Marunong ako maghiligay nun. Yeah. Hiligay nun. Puro pa. I would think so. Okay. Sige nga, sabihin natin, ngayong gabi, paano yun sa Hiligay nun? Yung good evening. Mayong gabi. Mayong gabi yun. Okay, that's good. Oo. Dapat talaga kung saan tayo galing, huwag natin kakalimutan. Yeah. Kasi ako rin, kahit Bicolano, kahit papano, marunong pa ako. Kami nga ni Raymond, nag-uusap kami Bicol yan eh. Si brother, pag nag-uusap kami Bicol. About kayo, ang kapatid mo o yung tatay mo. Sure. Like, mahirap na yung mga kapatid ko. Kasi, syempre, dito Mas na bata pa sila? Mas bata sila. Ay, Yeah, see. ako panay. Ikaw pa. Hindi pala. Ikaw pala pangalan. panay, yes. Okay, ikaw pala Kaya, Ay, okay. Yeah, mahirap, tama. It's much more challenging pag mas maliit yung Tama. Maaga na makakalimutan yung parang language. nga yan eh, parang alam mo yung evolution ng tao. Oo.
Ako, may sense pa akong makakaintindi at makapagsalita. Yung sunod naman sa akin, parang konti na lang. Konti na lang. Kasi yung sunod naman, mas konti. Tapos yung isa, puro na talaga. Wala na, puro Very whitewash na talaga yung bunso tama. namin. Oo. Yung anak ko rin na panganay, ganun din, nakakaintindi pa siya. Pero yung bunso, wala na. As in, zero na. Yeah. Pero, dalhin mo yun sa, dinala ko, di ba, pagbakasyon namin sa Pilipinas, 1 month lang, nakakapagsalita na. So, yung memory nila, matalas pa. Yes. Matalas pa. So, yun nga lang, pag lumalaki na tayo, tumatanda tayo, Yeah. kung yung kinasanayan natin na language, yun na talaga Yes, yun. oo. Wow, okay. Yung comprehension mo, doon na lang. Doon na, yung oo. comprehension. Oo. Pero at least, di ba, wag natin kalimutan na Pilipino pa rin naman tayo. So, dito sa Edmonton, andito na yung pamilya mo, andito na yung mga sister mo, brother mo. Hindi ko alam kung brother or sister. And then, culinary din ba kinukuha nila? Or sa ngayon? Yung dalawang kapatid ko... Siyempre, panganay ka. Ano Yes. yung payong binibigay mo sa kanila as a older brother? Di ba? Siyempre, nasa iyo yung di ba? Yeah. Siyempre, kahit na magkakapatid kami, iba-iba pa din kami ng personality and yung Respect na lang kung anong Oo. gusto nila, di ba? So, But support mo pa rin kung ano sinasabi man. ko lang sa kanila yung experience ko as mas nakakatanda sa kanila kung ano yung mga gawin nila at hindi gawin sa buhay. Tama. Di ba? Diskarte lang, di Oo, ba? kasi magsa-start yan sa'yo eh. Oo, mag-start yan sa'yo. Kung paano mo patakbuhin yung buhay mo and how you learn things. Pero, i-drive mo din yung flow to a point na kailangan din nila matuto, hindi lang yung easy way out, di ba? Tama. Oo. Kailangan dumaan sila sa butas ng karayom din. Alam mo yung kailangan nilang pagdaanan yung problema na to para in the next run, alam na nila. Yes. Pangit naman kasi yun na... I-guide mo lang I-guide sila. mo lang, kumbaga, tama. eh. Minsan kailangan mo ng pagalitan eh. Totoo yan. Kahit nga sa Raymond, dapat Oo, which is a good, naman eh. Sabing usapang kapatid lang. Hindi naman hindi ko pinipersonal, but the thing is, gusto ko maging okay ka. Yes. Ayun, gano'n. Ayaw ko naman na makita ka na somewhere down the road na nag-fail ka. Kasi pag nakita mo nag-fail yung mga kapatid mo as older brother, like syempre na-fail ka din. Fail diba? ka din. Kasi, syempre, hindi naman obligasyon mo sila as a whole. 100%. 100%. But the thing is, andun ka para i-guide mo sila. Totoo yan. Okay. So ngayon, yung sa page nga pala mga kawapo, huwag niyong kalimutan na please like and follow yung page ni AC Lopez. Ipopost ko po yan. Ilagay ko dyan. Ilalagay ko dyan. Yan. Dyan, So, gusto niyong mga basic sa sa pastry. And then, nag-share din siya ng mga videos dun sa work niya. Di ba? Nakikita ko rin. Some recipes. Some recipes. Donuts, ganyan. Sa mga pastry, ako gusto ko rin ng pastry. May mga, alam din ako, pero minsan sabi ko nga, si AC mas matinik kasi talagang detailed sa kanya. Detailed. Technical. Oo. Sa akin, alam mo, lang sa akin. Experience and then just to have, Pero, do something. Mas maganda din minsan na, like, you have your own way of like doing things. At least meron kang sarili mong identity or like signature. Signature. Diba? Sabi natin, signature dish mo. Whatever works, you have to stick to that. Kaso nga lang, may mga madali na hindi mo alam na, alam mo yung ginagawa mo, madali pala yung ginagawa ni AC. Doon na lang ako. Ikaw, ginagawa mo, yung pag ganun-ganun ka, Yeah. Tapos, mayroon palang ganun lang, yun lang naman pupuntahan. Tapos yung ibang tao magrereklamo, bakit ang haba pa ng steps mo dito? Kung pwede naman na paikliin na lang, lagay mo na lang lahat. Because there's a reason why. Okay? Tama, oo. Kasi kagaya nun, pag nagbe-bake ka, hindi lahat ng bagay kailangan mo i-incorporate. Kasi pag minadali mo yung isang bagay is when it comes to baking, it's either one, maging watery yung product mo, or two, hindi siya mag-incorporate ng maayos, right? So, ganon. Yeah, there's always a reason why. So, there's always a process, di ba? Yes, a process. Minsan sa tinapay naman, kailangan mo munang paalsahin. Pag hindi mo pinaalsa, matigas yan. Sigurado yan. Totoo, Magiging ganito. Oo, yung nangyari sa akin.
sabi nagmamadali na ako. Kaso winter. Oo. Syempre pag yung climate sa loob ng bahay. Nagsislip yung yeast mo. Oo, Slow nag-i-sleep. Sabi yung ko, tagal-tagal naman na ito. Yeah. So, ang ginawa ko, nilagay ko na sa oven. Pag sabi ko, pag ganyan ko, sabi ko, ano to, cookies? Matigas. Pero may isang tip din ako sa'yo, kuya, if nagbe-bake ka, and minsan, syempre, pag bread, minsan tatamarin ka na, kasi, gagawin mo yung bread, tapos ang tagal ng process. Pwede mong gawing proof box yung oven mo. In a very low settings. So, minsan yung ginagawa ko is i-on mo lang yung oven mo for like say less than 100 degrees, like 80. Okay, Tapos mag-warm just shut lang. it off. Tapos lagyan mo ng hot water and then just let it run. Kasi hindi naman yan magko-cool down ng Kaagad-agad. kaagad-agad. Tapos ilalagay mo na doon Kasi yung yeast cultivation mo is around 70 degrees Celsius. Or Okay. Fahrenheit. Fahrenheit. Yeah. Kasi pag over na yung 70, Parang mamamatay yung yeast mo, right? Oo. So, kailangan mo mag-rise yung heat mo, kailangan mo ng humidity. And para then yung umalsa. right temperature, oo. Okay. So, lagyan mo lang siya ng hot water and then pandarin mo lang ng konti. Yung iba nga, hindi na nga nila pinapaandar eh. Hot water na Hot lang water. eh. Okay. Magandang tip yan Yes. So, lagyan nyo ng hot water yung oven. Okay, paandarin nyo o hindi. As long as mababa lang sa 70 Usually, Fahrenheit. 20 minutes, 30 minutes, mag-rise na yung dough mo eh. Pero bantayan nyo lang. Siyempre, Yeah. kailangan pag nasobrahan naman, papangit na yan. For sure yan. Mag-overproof na yung mag-overproof bread na. Oo. Wow, okay Yeah. Ganun pala ang mga sekreto May mga- yun. Di ba? yung mga Sabi ko sa technique inyo, ako may alam, iba pa rin yung Yeah. pro. Kaya hindi na ako natatakot mag-bake sa bahay or alam mo yun, maboard sa bread. Okay. Kasi there's so much you can do sa when it comes to bread making, like yung mga shortcuts na yun, right? And then yung simpleng oven mo, syempre mahal yung proof box eh. Okay. So, ito, may ako, sa being a pastry, ano yung pinakamahirap gawin? Pinakamahirap gawin? I'd say yung mga Kasi nagawa kayo ng tart, gumagawa kayo ng donut. siguro yung mga boulangeries na mga yung croissants. Croissants, ma-process ba siya? Ma-process yun eh. Kaya nga majority of the time, binibili na lang sa frozen, di ba? Yung mga croissants. Tama. Kasi pag Oo. isasalang mo na lang yan. Production ng croissants is about 2-3 days. Wow. Yung kasi may lamination yan eh. Oh, okay. Like dough lamination. So, yun na rin ang pinakamahal. Kung gagawin mo Oo. like everyday like mano-mano, I would say so. Oh, wow. Wow. So, di ba? Ayan. Ako, okay lang siya yung pro. Hindi naman. Hindi Like, naman. lang Sabihin tayo. natin na mas may alam. Di ba? So, yun ang, Humble lang tayo. sabi niya nga, yung advice sa atin na lagyan ng hot water lang, hindi ko yun alam. So, okay, ang alam ko lang, tatakpan ko lang yan. Or pwede ko siyang lagyan ng Kasi pag cloth sa- na warm. Yeah, kasi sa room temp, it will take you about an hour. Right? Or more than. More than. Pag Depende pa winter. sa, Mga ganitong winter time. Minsan nga, pag gumagawa ako ng mga dessert sa bahay, yung pinakamaganda kong freezer sa labas ng bahay eh. Totoo yan! Kasi andyan na. Kung may backyard ka na Close lang. Kailangan mo lang oo. takpan ng kung ano man na Yeah. wala lang papasok, di ba? Yan na yung pinakamadali mong freezer sa backyard mo. Nangyari sa akin, summertime naman, ko ng pandesal. Yeah. Hindi ko napansin, kasi mainit eh. Yes. Ang bilis Mag-rise na. mag-rise na. Pagtingin ko, ano to? Ang taas na. Pag salang ko sa oven na wala na, bumagsak din. Kasi nasobrahan na ng Overproof na, Oo, yeah. na-overproof na. Oo. So yun, babantayin yun talaga. Yung nakadepende rin sa weather. So, which is my failure naman. But natututo ka. Minsan natututo ka sa failure mo. Summertime ngayon. Mabilis to mag-raise. Oh, yun. Yun yung na-observe ko sa breads ng Filipino compared sa breads dito na gawa namin sa convention. Okay. Because we usually start everything with cold. With cold. Yeah. Kasi once na uminit yung dough mo, Tuloy-tuloy na yan. nagsa-start na mag-activate yung yeast mo eh. Okay. So sa mixer, always start cold. Para 4 minutes on low speed, 4 minutes sa medium speed. Tapos once na mag-incorporate na, nakuha mo na yung gluten window mo, like let it rest
sa tabletop hanggang sa maging warm temperature, maging soft, and then doon mo na siya i-shape. Okay. Yeah. Okay. So ngayon sa pastry, 'di ba? Mostly ang mga pastry ginagawa niyo mga Canadian or no, from North America, 'di ba? So mayroon ka rin alam na Pilipino na lutuin or gusto mong matutunan. Actually, hindi, like, I don't wanna lie na madami akong alam sa Filipino cooking, pero very minimal yung alam ko sa Filipino cuisine. Oh, So okay. that's why yan yung isang goal ko din na matuto ako with Filipino cooking or like breads Okay. or mga desserts, right? Eh, Siyempre, Kasi- kailangan natin yeah. Pilipino Tsaka tayo. gusto ko din gawing asset eh. In case Tama. na, paano yung mother-in-law mo, or like for example, like, gusto ng ganito and you don't know how to make it. And like, parang mapapahiya ka, di Oo. ba? It's like, alam mo gawa ng kasan, pero hindi ka Meron ng pandesal. Tama. So, mas basic nga yung pandesal. Hindi mo alam. I parang- would say so, like, very basic yung pandesal, but yung, paano ko ba explain? May properties yung Filipino breads na hindi mo kailangan, di mo dapat minamadali in a certain way, na kailangan talaga siya mag-proof. Hayaan mo lang siya dyan. Oo. Yeah. Okay. Oh, so, yan. Kailangan mo din mag-adjust. Mag-adjust. Oh, yun. Ang target ngayon ni AC is yung mga Filipino products din. So, baka mayroon kayo dyan na suggestions or mayroon kayo dyan mga recipe, pwede nyo naman i-share. Ayan, si AC nag-share din siya ng mga recipe. So, alam mo, minsan bigayan lang din naman eh. Minsan Right, yung yeah. adjustment, Give or take lang. yung adjustment later on na yun. Kasi makikita man natin, ito yung ginagawa ko, ito yung ginagawa ko. Ano ba kung dagdagan ko ng konting ganito? Siyempre, sa'yo na yun. Wala pero ang ano lang naman doon kay AC, yung guide. Ang importante, guide. Alam mo na yung, andun na yung process, andun na yung mga ingredients. So, ano na lang sa'yo yun, magiging pattern mo lang yun para sa pagluto mo. Hindi mo naman kailangan 100% gawin talaga. Yun na yun, gusto mo, yun na yun. Which is, ano mo naman, diskarte mo na lang din. Kaya minsan yung mga recipes na binibigay ko, very sloppy pa yun eh. Kasi pag gumagawa kasi ako ng recipe ko, ako lang yung makakaintindi nun eh. Okay, oo. Kaya wala siya masyadong description. Pero kaya sinasabi ko, kung sinong gustong gumawa and then like, they don't know how to do it, like, pwede man sila mag-message sa akin and I would be more than happy to help people out. Yan. Kasi ano ako eh, I'm more like, ayokong mag-explain through online Okay. or mag-type, Oo. but Sabihin mo na lang kung like ano yung face-to-face, kailangan, face right? to face. Like face to face, like mas gusto ko yung magturo physically kaysa sa online. So sabihin mo na lang sa kana, AC, yung ano ko, hindi siya umalsa. Ano bang pwedeng gawin ko? Alam mo yung andyan Yeah. siya, sasagutin niya, o baka yung from temperature, ganitong gawin mo. Yeah. So yun ang pwedeng maitulong na AC sa inyo. So kaya kailangan i-follow nyo yan. And then i-like nyo rin. Kasi syempre sa AC, willing to help. Diba? Yeah. Lalo sa mga nagko-culinary dyan. Especially kung sino yung mga coachable talaga na Tama. if mag-persevere sila na gustong matuto, then I'll give my time. I'll give my time and I mean, 100% na, like, bibigay ko sa'yo lahat ng detail why it will work or Basta pre-CAC, why not, di ba? Alam mo, Right. syempre, kung nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka, magkaiba man yung oras natin, but that time, babalikan niya pa rin, di ba? Dito sa Canada is nighttime, dyan sa inyo, daytime. Yeah. Syempre, alam ka naman na hindi na siya matutulog. But the thing is, mag-iwan lang kayo ng message, so babalikan niya kayo. Yan, so thank you very much, AC. Sana hindi lang to, sana next time magluto tayo. Oh yeah, definitely. I would love that. Abangan nyo, magluluto kami. So, I'm gonna share my konting experience. Or sabihin natin, konting ano rin. And then, we're gonna share, magluto kami ng Filipino products. Give or take lang. Di ba? Para syempre, iba naman. Mahirap naman kasi puro cake na lang niluluto ko. Gusto ko talaga yung, alam mo, yung dating niluluto ko dati ng pandesal, cheese bread, or Yung pandikoko. Ay! Yung cake nga, actually, tamad din ako mag-cake eh. Tamad Kasi, una, as ironic as it sounds, hindi talaga ako ma-sweets. Parehas tayo. Hindi ako mahilig sa sweets. Hindi rin ako mahilig. Kaya Sabi kong gumawa ng Tama. dessert.
pero ipamimigay ko yan dahil hindi ko makakain sa bahay. Tama. Lalo na pag gumawa ko ng malaking slab ng cake, tapos bubuhos mo lahat ng effort mo dyan, tapos itatapon lang or hindi makain, edi parang sayang lang. Right? Parehas pala tayo Right? talaga. That's why- pinapamimigay ko rin eh. Yeah, that's why ngayon gusto ko mag-focus more sa maliliit na dessert or like breads kasi for me like bread is much more versatile na pwede mo palamanan. Oo, tama. Toast Depends. it, right? Minsan nasa choice mo na anong palaman ang ilalagay mo, di ba? Minsan butter. Okay na sa akin ang butter. Minsan, ba't mo pinapalamanan yung peanut butter? Hindi naman yan pwedeng palaman. Bakit? Gusto ko ba eh? Alam ba? Trip-trip na lang minsan eh. Oh. Katulad minsan yung anak ko. Dati nga ketchup pinapalaman. Sorry nga, Yeah. Nung bata ako, merong time na every after school, may pandesal. Kukuha ko mayonnaise and ketchup, lalagay ko sa tinapay. Ala, okay yun ha? Yeah, I know, Hindi, those were the syempre, good times, right? kids, di ba? Yung experiment, minsan nagaganyan eh. Yeah. Okay. Milo, Right. right? Na-try mo yung tinapay sa kape? I tried it once, but it wasn't my cup of tea. Oh? Yeah. Like, nawiwirduhan lang ako na, Oo. like, sinasawsaw yung tinapay sa kape, but I've seen people Ginagawa. likes Oo. to do that, right? Okay. Yeah. Sa mga kanya-kanyang trip, di ba? Oh, yun ang nga dyan eh. Sa cake, hindi mo pwedeng isawsaw sa kape. Di ba yung tinapay Or pwede? tiramisu is pretty good, though. Oh, yeah, oo. Gusto ko rin. Tiramisu. Tiramisu is good. Yeah, we So, should yun, make yams. abangan nyo yung namin. Magkukulab kami. Hindi lang dito, Yeah. magluluto kami. Di ba? Mag-share kami ng sarili naming ingredients and then, syempre, papasayahin namin kayo na, alam mo, yung pagluluto, di ba? Maraming gustong matuto. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nag-graduate, hindi ka na pwede maging cook. You can Oo, diba? just put a pause on there or like mag-quit ka na lang bigla, 'di ba? Kailangan mong mag-pursue. Ako parang baking and cooking lang din 'yan eh. Na You waste a whole lot of products. If it fails, try another recipe, Tama. right? Tama. Adjust Marami pa somewhere. naman. Marami pa naman eh. Hindi lang naman nagtatapos siya dyan eh. Yeah. Marami pa. Bakit? Kasi I've seen a lot of people na sasabihin nila sa akin, like, tinry ko din yan dati pero hindi ko nagawa. And then like, kaya hindi ko na siya ginawa. Oo, ulit, tama. diba? May naririnig nga ako sa, kaya hindi ko na tinuloy. So, alam mo, minsan, kumuha ka ng ibang alternative, di ba? Hindi ito gumana sa'yo yung isang yeast na to. Ano kaya kung gamitin mo yung ibang product, ibang company or ibang klase? Di ba may mga yeast na tinutunaw, Yes. mayroong yeast na Instant dry yeast. Instant dry. Or active dry yeast, tama. May mga kanya-kanya pa rin na product. Sourdough starter. Oo, yung ginagawa niya. Abangan nyo. Mayroon siyang, hindi ko naman masabing experiment yun. Ginagawa niya talaga yung process ng sourdough from start, talaga, from how you create Cultivate it. yung bacteria. Yung bacteria. Yon. So, yun yung project niya. Sabihin natin project. 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 So, abangan Kasi nyo. tamad ako gumawa ng starter dati. Kasi full commitment talaga siya. Full po, tama. Sabi niya nga, di ba, full commitment. So, minsan, hahayaan mo na lang yan within a week or weeks pa, sabihin natin. But the thing is, andyan yan, and then pagplanuhan mo na. Nag-sourdough ba kayo dati sa bakery? Mayroon doon. Pero ang nag-ano nun is yung may-ari. Yeah. Oo, may-ari na. Hindi sa amin pinapahawak yung sourdough kasi siya lang ang may no. Totoo. Tama. Yeah. Siya, may mga sekreto rin eh na na may-ari. Ito si AC, syempre, may sekreto rin siya. Syempre, sinasabi yung ingredients, but the thing is, But it's not rocket science. oo, di ba? May process pa rin yun. Ito, ganito yung ingredients. Pero syempre, explain mo from bottom, wala nang time. But the thing is, kailangan mo minsan, mag-experiment din. magbibigay ka lang ng guidance. Guide, oo. Pero nasa iyo na yon kung paano mo I-enhance. kukunin yung rules. Kasi rules are meant to be broken anyway. Tama. So, may kanya-kanya rin rules, di ba? Ganitong rules ko, yung rules mo. So, pag minsan, ayaw mo, edi wag mo. Tama. Well, So, okay. So, thank you very much, AC. thank you. Salamat sa pagpunta This is dito. such a good start. I know. So, sa mga taga Iloilo dyan, please, supportan nyo sa AC, di ba? Ano yan sa inyo? Anong festival nga sa inyo? Dinagyang? Dinagyang? Yeah. Yung ati-atihan saan yun? Sa- Cebu? Ati-atihan is Aklan. Aklan. Yeah. Okay. Cebu is Dinagyang. Mascara, right? Hindi, Bacolod yun.
Mascara Ba, test. yeah. Nag-mix up. Medyo matagal lang hindi Yeah. nakauwi. Oo. Dinagyan. Sinulog yung sa Cebu. Sinulog. Yeah. Kahit nga ako, nalilito rin. So anyways, thank you very much. Salamat. Please follow and like din si AC. Of course, ang ating future chef. Sabi ko na, ganon. But the thing is, nasa process. Di ba? Abangan nyo ang kanyang mga tips sa sa mga pastries, sa pag-bake din, di ba? Kasi magkakapatid lang yan. Kahit cooking, andyan din yan. Magkakatabi lang yan eh. Yung Oo. page ko nga ayoko nga dapat mag-focus lang sa cooking eh. Oo. Kasi ako yung type na I like to adventure. Diba? Adventure, oo. So yung page ko as is will be mostly cooking and baking at most part. Pero maglalagay din ako doon ng mga ibang twist na Sure. like, 'di ba, yung outdoors Outdoor or cooking. Oo, fishing, tama. baka minsan like fishing. Tapos or like, diretso mo na luto. Oo, di ba? Oh, okay. Yeah, so- okay yun, magandang abangan yan. Kasi may na-notice ako dati. Very rare ang gumagawang ganyan, lalo pag summertime. Alam mo yung fresh pa, minsan may tinatawag tayo na hindi na niluluto, chinachop na lang yan, Yeah, tapos fresh from the farm. Diba? oh, yun. Farm Okay. to table. Yan ang aabangan Yeah. natin sa Kasi may na-notice KAC. ako dati na a lot of people nag-unfollow nung nag-start ako mag-post ng ibang, like, hindi na naging related sa ano. Kaya kinlear out ko na, hey, my page is about like how I want it to be, right? Adventure. Oo. Pero hindi ko naman masisisi yung iba pag iba yung gusto nila. Oo, tama. But that is, okay, but the life must go on, di ba? The Yeah, page oo. must go on. Continue pa rin yan. Yeah. Hindi naman all the time. Kami, Kasi mga yung- baguhan din kami nagbablog. Yeah. Siyempre, marami pa naman kami pwedeng matutunan. Alam Kasi mo. reason lang naman ng page ko actually, si Raymond actually nag-encourage sa akin gumawa ng page. Oh, okay. Dati ayoko mag-page kasi nahiya ako. Lalo na pag yung mga ginagawa ni Raymond na yung may boses kasi nahiya akong ng Tawag dito. yung naririnig mo yung boses mo. Oo. Pero pag iba yung pag ito and then you post it like, okay lang yun. Pero pag sa akin nang galing, parang nawawala ka ng gana. But like, But the thing is, lahat naman nag-uumpisa ako. Sabi rin sa akin ni Raymond, mag-vlog ka na rin kaya? Sabi ko, ayun, nahihiya ako. Later, sabi ko, ano kaya? Mag-vlog tsaka na rin. mas gusto ko yung may kausap ako, hindi yung ako lang yung Oo. nagsasalita Minsan on nga, camera. blank yung utak mo na Yeah. wala na. But itong good start na to, di ba? Makapag-share tayo ng Tapos mga insights natin. I want to show people what I can do, like what I am passionate about, and like what I like sharing in terms of like cooking or like baking and pastries. Ayan. Yun lang naman yung gusto ko, and when people engage with me, I will engage back like 100%. So, Okay. yun lang naman, like having fun is the most important thing. Yan. Good right? vibes lang. Siyempre, having fun, good vibes. Yeah. Okay tayo dyan. Oo. Wala tayong na inapakang tao. We're good. Diba? Yung mga Pilipino, please, support, di ba? Yeah. Thank you. Well, thank you very Thank much. you very much. It's a pleasure to be here. Siyempre, may next time pa. Next time Ano yung ulit. next time pa? Yeah. Okay. Peace. Peace.